Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,046 subscribers. Thank you so much, guys. God bless you all. And we are now on the road of 20,000 subscribers milestone. Sana po kasama ko pa po rin po kayo sa mga journey na ito. Please continue on sharing, keep on watching, and keep on liking. Guys, thank you so much guys. God bless you all. Okay, ang pag-usapan po natin today ay pinamagatan po nating Bong Revilla, lumalaban, Ping Lacson, di papatalo sa Senado, latest survey. Yan po, no? Kasi nagkaroon po ng survey, guys, no? Diyan sa Senado na pasok po sa banga, pasok po si Ping Lacson at si Bong Revilla, umaarangkada sa Senado, ayon sa SWS, na isang pinagkakatiwalaang survey firm dito sa bansang Pilipinas. Yan. Pasok sa tinatawag na Magic 12, sina dating senador, dating chief PNP, Senador Panfilo Ping Lacson ng Cavite at incumbent re-electionist at current Senator Ramon Bong Revilla Jr. na galing din sa Cavite. Nakakaano, no? Siguro nagkataon lang po mga kaibigan ng dalawang pangalan na nabanggit natin na si dating Senador Panfilo Ping Lacson at ang current incumbent Senador Ramon Bong Revilla ay taga Cavite. Talaga namang vote-rich region din ang Cavite. No? Ito ay batay sa ginawang survey ng Social Weather Station o SWS kaugnay ng senatorial election pagdating sa 2025 na kinukonsider natin ito ay referendum at ito ay isang midterm election ng Bongbong Marcos administration. No? Isinagawa ang survey mula Disyembre 12 hanggang Disyembre 18 ngayong taon kung saan tinanong sa face-to-face interview ang mahigit 2,000 registered voters kung sino ang kanilang iboboto para sa darating na eleksyon. Di po ba? Yan. Okay, so isinagawa po 'yun, no. So pero mas konti lang po, mahigit 2017 yata 'yan if I'm not mistaken na registered voters, kung ano sino kanilang iboboto na 12 lang out of 70 na pangalan sa senatorial slate sa 2025 midterm election. Yan. Okay, nanguna sa listahan si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo na nakakuha ng 45% habang pangalawa si Revilla sa mayroong 33%, no? Pangalawa pa pala si Bong Revilla, si idol ko si Cap, no? Pero makikita mo dito na talagang mataas pa, no? Baka magkataon pag umarangkada ng husto si Idol, si Cap, si Bong Revilla ay mag number 1 pa ito at ito si Erwin Tulfo ay baka mag number 3. Tabla naman sa third at fourth spot sina Senator Bongo, si Mr. Malasakit at si Senator Pia Cayetano na tinuguriang atleta, babaeng atleta. Panglima si dating Senate President Tito Soto, 31%, pang-anim si Ben Tulfo, 30% at pampito si Lacson, 27%. Nagtay sa 8 at 9th spot sina dating Senador Manny Pacquiao at game show host Willie Revillame. Kaya alam nyo na po kung itong mga pangalan na nabanggit natin, yung iba dito ay artista at parte ng media sector. Alam niyo na kung anong mangyayari diyan sa Senado. Pang-8 at pang-9 sina Manny Pacquiao at Willie Revillame na parehong nakakuha ng 26%. Pang-10, pwedeng matalo pa ito si dating Makati Mayor Abby Binay, 25%. Sumunod si Lito Lapid, 23% sa 11th spot. Nangulelat naman sa three-way tie para sa 12th spot sina Las Piñas Representative Camille Villar ng Las Piñas, Senator Ronald Bato de la Rosa ng Davao at Senator Amy Marcos ng Ilocos
Norte. Samantala, batay sa survey, sina Revilla at Go umano ang biggest gainers sa December surveys. No? Nako, nakakaano yan. Ni-endorso nga po pala natin si Go, De La Rosa, Amy Marcos at Ping Lacson sa mga pangalan na nabanggit. Ngunit umarangkada na rin ang suporta para kay Lacson na pumalo na sa 27% mula sa dating 24%. So ibig sabihin, talagang umaarangkada na ang mga pangalan na nabanggit, no? Ano po ba? Sige, himayin po natin. Himayin po natin ang dalawang pangalan na binanggit natin since ito po ang nakatitulo natin, no? Bong Revilla. Si Bong Revilla po ay nag-senador yan, maraming beses po yan. Nag-gobernador, nag-vice-gobernador ng Cavite. Okay? Kaya lang, nakulong din po yan sa mga allegations sa kanya. No? Nakulong po yan sa PDAF scam, no? Kay Napoles. Si Napoles talagang kulong na kulong. Ha? Ang chief of staff ni Bong Revilla ay nakulong din yata. Pero siya ay nakawala, nakalaya po at malayang tumatakbo at nakakatakbo. At ang swerte nga naman niya, napilay din po yan. Ha? Ang swerte nga din po niya ay talagang ang mga kamag-anak niya talagang sumugod na. No? Ibig sabihin, sumugod na sa politika. Ibig sabihin, dyan po sa Cavite, it's either they are district representative or they are, party list representative. Yung iba naman dyan ay, may vice governor din yata, no? Hindi ko po wala po palang vice governor. Pero meron pong dyan, no? Mga board members, no? Konsehal, congressman, at marami pa pong iba. Mayor, no? Mayor, yan, hinahawakan nila ang Bacoor. Talagang pinapaganda nila ang Bacoor City, kumbaga, no? Pero bahain pa rin po dyan sa Cavite. Siyempre, marami rin po chicks si Bong Revilla. Okay? Yan po yan po ang katotohanan dyan. Okay? Ayan. Tapos, ang pangalan nito, yung isa pa, no? Si Ping Lacson naman po. Ito, si Ping Lacson. Si Ping Lacson po ay dating PNP chief. No? Dati pong nagsenador din po yan. Kaya lang, malas-malas po talaga, hindi niya po talaga kaya sa executive. Pero chief PNP is considered executive position yung yung senador, legislative yan. Pag tumatakbo siya presidente ng Pilipinas, ay laging talo po mga kaibigan. Talo po yan, no? Talunan ng 2 beses. So ibig sabihin, hindi po talaga niya kaya na tumakbo bilang presidente o pangulo ng Pilipinas. Laging matatalo at matatalo yan. Okay? Si Grace po, di ba? Si Miriam, sino pa ba yung mga 2 beses tumatakbo? De Venecia. Marami pa po, Mitra, maraming mga ganyan na talagang magagaling din naman pero laging talunan. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at Happy New Year po in advance. Happy Rizal Day. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay.